morning mga ka-TESDA! Welcome sa ating programa sa TESDA Kayang-Kaya na napapanood niyo po live sa ating TESDA Facebook page at napapakinggan sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ako po ang inyong ka-TESDA Reggie Duran. At ako naman po ang inyong ka-TESDA Mili Bungkasan. Good morning mga ka-TESDA! Patuloy niyo po kaming samahan sa umaga nito para sa balitaan at talakayan sa makaganapan dito sa TESDA. Kasama po natin ngayon sa technical side sina Sir Roger Liovit, Sir Warren Hinampas, Sir Bong Bautista at si Ma'am Cristel Dilan. Nakantabay naman ang ating mga social media officers para sa inyong ma-inquiry sa ating live stream dito po sa TESDA Facebook page. Sa ikalawang bahagi ng ating programa, makakasama po natin si Deputy Director General Nelly Nita Deliera upang pag-usapan ang ilulunsad po ng TESDA na Juana Creatives. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, batiin po muna natin ating mga masusugid na tagapakinig. Sa TESDA, Kayang-kaya! Binabati po namin ng belated happy birthday ang aming Information Officer 5 po. Dito po sa Public Information Office mula po sa technical side, si Sir Rogelio Liovit Jr. Happy birthday po, sir! happy birthday Mr. Renaissance Man! Binabati ko rin ng happy birthday sa aking pinakamagandang ate sa balat ng lupa, ang aking ate Rochelle Duran Tabelona. I love you ate and cheers to many more birthdays. At nagpapabati po ng happy birthday kanila Mama Annalyn Mangana at Mimi Sugay. At advance happy birthday din po sa kapatid ni Ate Eileen Sab na si Alfredo Mangana. At binabati rin natin ang ating kaibigan dyan sa Partnership and Linkages Office, si Mark Rueda. Happy birthday, Mark! Happy birthday po! At maisingit ko na rin, binabati ko na rin po ng advance happy birthday si Self. Yan, happy birthday sa aking sarili. No? Oh, ayan. happy birthday, Mili! Thank you Masasagasaan. po. Sa TESDA, Kayang-kaya! at syempre bukod sa mga pagbati, meron din po tayong mga katanungan mula sa ating manonood at tagapakinig. Mula po kay Nico Dump. May training din po ba para sa barko? Magandang umaga sa iyo, Nico Dump. Dump account ba ito? Siguro. Hi Nico, yes, meron po tayong related na training dyan sa mga barko. Ito po ay ang Ships Catering Services NC1 at Ships Catering NC2 or Ships Cooks. Maaari nyo pong i-check sa ating website sa tesda.gov.ph ang mga lugar at registered na training center na nag-o-offer po ng kursong ito at makipag-ugnayan po sa TESDA office na pinakamalapit dyan sa inyong lugar. Sa TESDA, Kayang-kaya! muli paalala lamang po sa ating mga kababayan na mag-iingat po tayo mula sa mga scammers of fake pages po na nagpapanggap na TESDA. Tandaan po natin na ating mga serbisyo dito sa TESDA ay libre po at hindi po humihingi ng bayad. Kapag humingi po ng bayad, siguradong scam po yan, kaya dobleng pag-iingat po mga kababayan. Samantala, atin po munang silipin ang mga pangunahing test updates mula sa ating mga TESDA Information Officers. Mga maiinit na balita at kaganapan ihahati ng TESDA Information Officers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang TESDA Update. TESDA SNSAT at LGU Dolores Eastern Samar naglunsad ng training induction program para sa iba't ibang kasanayan. TESDA update mula kay Michelle Globy ng TESDA Eastern Samar. TESDA Update. Matagumpay na isinagawa ng TESDA Samar National School of Arts and Trades katuwang ang lokal na pamahalaan ng Dolores Eastern Samar ang training induction program para sa iba't ibang kursong technical at vocational noong 18 ng Pebrero taong kasalukuyan. Layunin ng programa na ihanda ang mga trainees sa kanilang napiling mga kurso at ipaliwanag ang mahahalagang alituntunin, competency at mga oportunidad na maaari nilang makamit matapos ang pagsasanay. Sa kabuuan, umabot sa 126 na trainees ang lumahok sa training induction program. Nanguna ang basic computer literacy na may 29 na trainees, sinundan ng bookkeeping NC3 na may 27, mayroon namang 25 sa electrical installation and maintenance NC2, 23 sa driving NC2, 16 sa dressmaking NC2 at 6 sa massage
Speech Therapy NC2. Ipinapakita ng bilang na ito ang patuloy na pagtaas ng interes ng mga residente sa mga programang nagbibigay ng praktikal na kasanayan at mas malawak na oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Dumalo sa programa si Dr. Marlon A. Mesa, Vocational School Administrator 3 ng Samar National School of Arts and Trades, na nagbigay diin sa kahalagahan ng technical vocational education and training sa paghubog ng mga kasanayang tumutugon sa pangangailangan ng industriya at komunidad. Kinatawan naman ni Ginoong Alfonso Pinalec, Administrative Assistant 4 ang alkalde ng Dolores, na si Honorable Saldi R. Carpeso, na nagpahayag ng patuloy na suporta sa programang nakatuon sa employment facilitation at skills development. Batay sa napagkasundoang partnership, ang lokal na pamahalaan ng Dolores ang maglalaan ng mga kinakailangang supplies at materials para sa pagsasanay. Habang ang Samar National School of Arts and Trades naman ang magbibigay ng mga kinakailangang kagamitan o equipment upang matiyak na maayos at dekalidad ang implementasyon ng mga programa. Sa pamamagitan ng matibay na ugnayan ng TESDA Samar National School of Arts and Trades at ng lokal na pamahalaan ng Dolores Eastern Samar, inaasahang mas mapapalawak pa ang akses ng mga mamamayan sa dekalidad na pagsasanay na magbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan sa Eastern Samar. Mula sa TESDA Samar National School of Arts and Trades, ito po si Michelle Del Monte Globio para sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Michelle ng TESDA Eastern Samar. Samantala, TESDA at Land Bank naglunsad ng cashless allowance system para sa scholars. TESDA update mula kay Mary Ann Davales Mogol ng TESDA Central. TESDA Update. TESDA Update. Isang malaking hakbang sa digital transformation ang inilunsad ng TESDA katuwang ang Land Bank of the Philippines para sa cashless na distribution ng allowances ng mga TESDA scholars. Opisyal itong inilunsad noong Pebrero 24 sa Pabia Covered Gym sa Pabia, Iloilo, kasabay ng graduation ceremony ng TESDA trainee sa lalawigan. Sa ilalim ng bagong sistema, bibigyan ang mga scholar ng Land Bank Piso o Piso Plus account kung saan direktang idedeposito ang kanilang scholarship benefits at training support funds. Wala itong maintaining balance at nagbibigay ng access sa ATM, online at mobile banking. Ayon kay Secretary Kiko Benitez, malaking tulong ito sa mga scholar dahil mas mabilis at mas ligtas nilang matatanggap ang kanilang allowances, habang napapalakas din ang transparency at naiiwasan ang tinatawag na ghost students. Nauna rito, noong Pebrero 16, lumagda sa kasunduan si Secretary Benitez at si Lynette Ortiz, Pangulo at CEO ng Land Bank, upang maisakatuparan ng electronic release ng allowances at training support funds para sa mahigit 335,000 TESDA scholars sa buong bansa. Sa pamamagitan ng ATM payroll facility ng Land Bank, magiging mas mabilis, ligtas at transparent ang paglipat ng pondo diretso sa mga account ng mga benepisyaryo, kabilang ang mga trainee mula sa underserved at unbanked sectors. Bahagi ito ng patuloy na digitalization efforts ng TESDA, kabilang ang kamakailang paglulunsad ng TESDA Skills Passport, isang mobile application na nagsisilbing digital identity at portfolio ng mga trainee. Ang mga hakbang na ito ay nakaayon sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang digitalization ng mahalagang serbisyo ng pamahalaan, at bilang tugon din sa rekomendasyon ng 2nd Congressional Commission on Education na EDCOM-2 upang higit pang mapalakas ang transparency sa scholarship programs. Mula sa TESDA Central Office, ito po si Mary Ann Davales Mogol sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat, Mary Ann ng TESDA Central. Samantala, halos 700 grade 11 learners dumalo sa career seminar ng TESDA RTCCL Giginto. TESDA update mula kay Cristina Maridizon ng TESDA RTC Central Luzon, Giginto. TESDA Update. TESDA Update. Nakiisa ang Regional Training Center, Central Luzon, Giginto sa pangunguna ni Center Chief Rio Henry M. Rodriguez sa isang career seminar noong 11 ng Pebrero taong kasalukuyan. Dinaluhan ito ng halos 700 estudyante mula sa grade 11 kasama ang kanilang mga guro at iba pang partner agencies ng Giginto National Vocational High School. Bilang kinatawan ng RTCCL Giginto, nagsilbing mga speaker sina Mr. Jeffrey M. Guevara, Training Instruction Supervisor, at Ms. Laarni B. Esplana, Acting Registrar.
Ipinakilala nila ang training center at tinalakay ang bisyon at misyon nito sa pagpapalakas ng Technical Vocational Education and Training o TVET. Ibinahagi sa diskusyon ang iba't ibang training programs na iniaalok ng training center gaya ng Electrical Installation and Maintenance NC2, NC3 at NC4, PV System Installation NC2, Automotive Servicing NC1 at NC2, Shielded Metal Arc Welding NC1, NC2 at NC3, Dressmaking NC2, at ang iba pang kursong in-demand sa mga industriya ngayon. Nagbigay rin ang mga speakers ng detalye tungkol sa mga scholarship ng TESDA at kung gaano kaimportante ang TESDA Skills Certification para madaling makahanap ng trabaho, umasenso sa career at maging globally competitive. Ipiniliwanag din sa mga estudyante ang proseso ng assessment at mga benepisyo ng pagkakaroon ng National Certificate o NC. Layunin ng seminar na ito na ihanda ang mga estudyante sa mundo ng pagtatrabaho at ipakita ang mga oportunidad sa pag-unlad ng kanilang skills. Sa tulong ng RTCCL Giginto, mas naging malinaw sa mga grade 11 learners ang ganda ng TechVoc track at ang malaking papel nila sa pag-unlad ng bansa sa pamamagitan ng tamang kasanayan. Mula sa TESDA Region 3 Regional Training Center, Central Luzon, Giginto, ito si Cristina Maridison para sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Christina Marie ng TESDA RTC Central Luzon, Giginto. Samantala, bagong robotics at CNC training facilities inilunsad ng TESDA sa Cordillera. TESDA update mula kay Aileen Saab ng TESDA Central. TESDA Update. TESDA Update. Formal nang binuksan ng TESDA ang bagong Robotics at Computer Numerical Control o CNC Manufacturing Area sa Cordillera State Institute of Technical Education sa Baguio City. Ito ay isang hakbang upang palakasin ang Advanced Manufacturing at Industry 4.0 ready training sa rehiyon. Pinangunahan ni Secretary Kiko Benitez ang paglulunsad at binigyang diin na kailangan nakabatay sa pangangailangan ng industriya ang pagsasanay upang tunay na humantong sa trabaho ang mga nagtapos sa technical vocational. Ayon sa kalihim, ang layunin ng TESDA ay malinaw. Ito ay pagsasanay na may direktang trabaho. Bawat pondong inilalagak ay aniya ay dapat magbunga ng makabuluhang kakayahan, mas maayos na hanapbuhay at pangmatagalang oportunidad para sa mga learner. Kasabay ng ikapitong anibersaryo ng C-Site na dinaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan, industriya at akademya mula sa Cordillera Administrative Region, lumagda rin ng TESDA ng mga kasunduan sa Janhay Management Corporation, Moog Controls Corporation at Baguio City Country Club upang palakasin ang enterprise-based training, apprenticeship, micro-credential at industry-aligned curriculum. Inilunsad din ng Seaside Project or Connect Secure Involved Training and Employ at iginawad ang mga sertipiko sa partner institutions. Ang proyektong ito ay kaagibat ng direkta ni Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. na palawakin at gawing moderno ang TVET sa ilalim ng bagong Pilipinas Agenda. Dumalo rin sa aktibidad sila DDG Vidal Villanueva III, DDG Nelly Nita Diliera at DDG Felizardo Colambo kasama ang mga partner mula sa pribadong sektor. Mula sa TESDA Central Office, ito po si Aileen Saab. Para sa TESDA, Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Aileen ng TESDA Central. At yan ang ating naging TESDA update sa umagang ito. Maraming salamat mga ka-TESDA sa patuloy na pag-antabay sa mga updates mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nais din nating pasalamatan ang ating mga TESDA Information Officers na nag-ulat ng ating mga updates sa umagang ito. Ako po muli ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong katesdang Millie Bungkasan. Susunod na po ang ating interview kay Deputy Director General Nelly Nita Diliera upang pag-usapan ang tambok na programa ng ating ahensya ngayong National Women's Month, ang Juana Creatives. Standby lamang kayo dyan mga katesda. President has asked to ensure that TESDA both
Kayo pa rin yung nakikinig sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya Live sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At syempre napapanood sa ating TESDA Facebook page. Ito pa rin po ang inyong katesdang Reggie Duran. At ako naman po ang inyong katestang Mili Bungkasan. Sa bahaging ito ng ating programa, pag-uusapan naman natin ang isa sa mga proyekto natin dito sa TESDA na bahagi pa rin ng ating pagdiriwang ng National Women's Month. Tampok ang proyektong Wana Creatives, inisyatibo ng ating Director General Secretary Kiko Benitez upang palakasin ang creative sector sa hanay ng kababaihan. At para pag-usapan ang lahat niyang yan, makakasama po natin ang suki ng ating programa at of course, ang ating idolo dito sa ating ahensya ng TESDA, walang iba kundi si Deputy Director General Nelly Nita Deliera. Good morning, Ma'am Nelly, at welcome back dito sa ating programa. Yeah, thanks for having us. Women's Month, so dapat nandito tayo. Yes, Thank you very much, oo. Reg. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga nanonood dito sa paboritong pagkukuhanan ng mga kaalaman ukol sa skills training po. Yes. And of course, ma'am, kagaya po na dati before anything else, baka meron po tayong gustong i-shoutout po, no, na ating mga kasamahan po dito sa TESDA. Kasamahan dito sa TESDA. Siyempre, lahat ng kababaihan. Women's Month, yung mga power girls natin dyan, mga power ladies and power women natin, tuloy-tuloy lang po natin. Ano? Of course, hindi rin natin makakalimutang pasalamatan lahat ng mga kalalakihan na sinusuportahan yung kanilang mga asawa and partners na ipagpatuloy nilang mag-shine. So, sama-sama po tayo, babae, lalaki, mag-shine. Let's work together. Ayan, of course, nandito ka, Ma'am, para pag-usapan natin ang ilo-launch natin na programa, no? Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba itong Wana Creatives at paano ito naiiba na programa ng ating ahensya? Okay, Wana Creatives, isang bagong programa po sa TESDA. Siguro hindi siya bago dahil Yes, siyempre oo. pag pinag-usapan naman talaga natin ang TESDA, training automatically. And hindi rin siya bago dahil we're associating it, may existing po tayong Wana, Cafe Wana dito sa TESDA. Yes, Yun po yung ating yes. coffee shop, di ba? So, trabaho ng mga kababaihan ito. But this time around, ito po yung tinatawag po nating Wana Creatives. Okay. Ang kaibahan nito, ang TESDA programs usually lasts for months, di ba? 3 months, Yes, 1 year. Pero may mga kababayan tayo, may mga kababaihan or kahit na kalalakihan na interested. Sabi lang, ma'am, wala kaming time. Alam mo yon? Kasi gusto lang namin, we wanted to learn a skill like this and a skill like that. Okay, so dito sa Wana Creatives, yun yung isang kaibahan niya, gagawin natin siyang short. Short as in 4 hours, 1 day lang. Okay? And since pinag-uusapan na rin natin sa TESDA, di ba? Palaging sinasabi ni Sec Kiko, stackable, micro-credentials. That's right. Yun yung pagkakaiba niya. So kahit na siguro, di ba, mga hobbyists, bigla na lang puntahan ko sana yung mga nasa dorm dito na mga TESDA, mga hobbyists, ang mga nagtatrabaho dyan, find time, on weekends, we hope that we'd also be able to offer this na, alam niyo yun, kahit nakalahating araw lang, isang araw lang, you'd be able already to learn something. Wow. Ma'am, ano po ba yung mga nakapaloob po dito sa ating Wana Creatives? Okay, natutuwa kami, nagkaroon na kami ng meeting with the potential residents. Tinawag namin silang residents dahil sila kumbaga yung mag-o-offer initially ng training programs dito. Ito yung mga experts ito sa field nila. Okay, so ang una natin talagang consideration, meron tayong equipment na available sa TESDA. Okay? Pangalawa, ito yung mga pwedeng gawin ngang short training, yon. And of course, yung potential of having sponsors. Kasi nga, sorry po, hindi po siya libre na gagawin natin. We're actually supporting yung mga startup, we're actually supporting yung pong ating mga, 'di ba, mga kababaihan na siguro may kakayahan sila but they wanted to enhance it but wala silang platform, 'di ba? Where to start. So dito may incubation on how to start your business. Okay, but going back to your question, layo ng pinuntahan ko no. Okay, meron tayong pottery. Ceramic hand building. Yung ceramic hand building, hindi na kailangan ng potter's wheel. Kung anong gusto mong design mo ng dahon, nagawin mo siyang tray, whatever. Wow. Ang ganda ng shape, yes. Hindi yung Hindi siya potter's wheel. Ang control is your imagination. Yan pala yun. Oo, ceramic hand building. Kaya nga tinatawag natin creative, di ba? Kasi nung una ko rin nalaman siya, sabi ko, paano yun? Paano mag-design? Sabi niya, ma'am, may mga puno ba kayo dyan sa TESDA? Marami. Sabi niya, even yung mga dahon can already be an inspiration, di ba? Can already be the mold. Parang ganun.
So we have pattern making, para hindi agad na, alam mo yon, hanggang dressmaking kasi it will take time, di ba? Pero ang challenge talaga yung designing, yung pattern making. Meron tayong photography, merong editing, ano pa ba, scent making. Meron tayong scent making, ano pa, sana wala akong nalimutan. Of course, jewelry, yes, jewelry making, animation. Yung sa animation, halimbawa, ano lang siya, kasi nga micro-credential, halimbawa, background making lang muna. Tapos paano natin pagpatong-patungin yon hanggang pwede mo na siyang paggalawin, background overlay ng, yung pinaka-subject niya, yung characters niya, music, all the Wow. Parang akmang-akma to kasi minsan yung iba, ang kailangan lang nila is to develop. Halimbawa ako, photographer ako, right ma'am? Ang kailangan ko lang minsan, matutunan ko yung studio lighting, mga ganun na ka-specific. Yes. And it should not take me somewhat siguro mga 4 months or 6 months to learn that. So, appropriate, no? Para sa atin na gustong maikli lang yung oras sa Correct. mga... At gaya nga ng sabi ni ma'am, kailangan lang natin ng platform for this, di ba? Maraming interesado, maraming ahwana na gustong gawin itong mga bagay na ito, pero kailangan lang ng isang space, no? Kailangan ng isang lugar. Yeah, yun yung magic word. This is going to be a co-working space. This is going to be a workshop space. Okay? Na kung saan we will gather yung mga different people, artisans, na creative, para i-discover nila. Isa pa siguro sa gusto ko nang emphasize yung wellness. Kasi minsan, di ba, litong-lito na tayo, ang daming chaotic, situations happening around us. Pero pag nagpa-Potter's wheel ka, alam mo yun, malumana. Parang therapeutic. yes. Nabubuhos mo doon yung mga, alam mo yun. Pero baka sa sobrang buhos mo nung medyo malikot yung utak mo, baka nag-iba yung design ng pattern mo. It will show, it will manifest. Yes. And ma'am, despite all of these reasons, what led you or ano po yung naging reason kung bakit binuo po natin itong creative hub po na ito, no? Bakit mahalaga na magkaroon tayo ng ganitong creative hub for women? Okay, unang-una talaga, nakikita natin ang focus. Well, not only because the government is focusing on the creative industry right now. Kita nyo naman, di ba? Kaliwat kanan, kahit hindi po tayo member ng PISIDA, Philippine Council for, Creative Industry pala. Philippine Creative Industry Development Act, hindi po member ang TESDA. But then, lahat parang ganun. Marami na ganun yung direction. Okay, and also, siguro magandang emphasis dito, malakas ang Pilipinas as far as creativity is concerned. Di ba? Yung mga creation, yung product of imagination, it starts from traditional, di ba? Sa mga communities, ang dami niyan. Pero, kung tutuusin, walang corresponding, competency standards and TR sa TESDA, di ba? Pero if you look at the skill, how they do the baskets, how they, weave using the handloom or yung mga pottery nila or yung mga, makita nyo na lang yung Gawad Manlilika ng Bayan last time, di ba? Lahat sila walang formal training. And yet, that's where you see na yung inspiration nila coming from the culture, inspiration nila is coming from the environment, and they were able to put something together because of the culture, because of the necessity that they need that in their life, di ba? Yung mga functional, mga ganon. So, ito yung gusto nating i-preserve. Because this is also what sets us apart. This is what differentiates the Philippines from other countries, di ba? Kasi hindi siya pwedeng, di ba, basket ng ibang bansa, hindi talaga tayo magkapareho. Sayaw natin, hindi talaga sila magkapareho. So, hindi natin sila dapat kopyahin, dapat alagaan natin, protektahan, and i-preserve yung atin. And I think this is one way of doing it. We're just starting with a few, siguro 7 lang muna, kasi yun yung mga tinatawag nating pioneer, no? Kasi pinanganak ito ng ilang linggo lang isang buwan or more than a month lang, ayan na siya. So we just started with people that, mayroong tayong industry board dito sa TESDA, doon muna kami nagsimula. Oo nga, And then later we will expand. Sabi nga namin, if you're ready to, lalo na yung mga startup, if you're ready to fly, if you're ready to expand, go. We will again we will make available and accommodate other artisans who also wanted to make use of this platform to grow what they know. And nakikita ko rin because si Kiko meron siyang affinity towards arts, no? Yes. Parang nakikita niya yung potential ng artisanal skills, and we've been talking to a lot of partners
mapahabi man yan, mapatela man yan, mapapottery man yan, or mga skills na pwede nating may Correct. potential to grow, no? And siguro nakikita ko rin yung potential for business for Yes, our correct. kababayan, no? Yes, business talaga ang ending nito. Siyempre galing ako ng DTI. Negosyo talaga yun. That's right. Negosyo talaga yun, ano? Okay lang naman, tama naman na i-preserve natin and i-protect, di ba, yung mga atin. That's right. But at the end of the day, will it bring something on your table? Yun pa rin yun. Yun pa rin Yes. importante, ano? Ito, halimbawa ito, di ba, Inol. This is woven by the Maguindanaons. I come from Maguindanao, okay? Ang nagbibib nito, alam mo, mga bahay-bahay lang. Gumawa ko ng story nito noon. Nagpi-freelance ako noon sa isang national paper. Ang ganda ng sabihin ko ang ganda ng story kasi akong sumulat. Hindi. We know it is. Ang ganda niyang pakinggan kasi parang nag-start yung story na tahimik yung hapon, pero ang narinig mo lang click-clack, click-clack. Kasi di ba yung ganun. sweeper, tapos Opo. ganyan-ganyan, May tapos tumatawid. ganyan. Di ba? Yung ganun nila yung, anong tawag doon? Basta yun, kung ito yung loom, okay, gaganon nila, tapos itutulak nila yung sinulid, tapos pasisikipin ulit nila. Panghabi. Panghabi nila. I mean, yung mga ganung klase. So, kung isa kang foreigner and kahit na tayo, 'di ba? Ako nung first time ko siya makita, parang it really is very attractive. It's really inspiring. So I think hindi ko alam kung nakaikot na kayo sa mga areas na gano'n, yun lalo yung mga remote areas where we have these artisans, talagang ma-inspire ka, 'di ba? Pero at the end of the day, sabi natin yung sinulid na ginagamit nila, binibili nila 'yan eh. They spend time, 'di ba, to develop all this. So, kailangan meron ring return sa kanila. It's not only about, preserving and protecting the culture. We should preserve and protect because that is our advantage. Kung pareho yung produkto natin sa iba, hindi tayo mabebenta, di ba? It's actually the uniqueness and what makes us different that sets us apart. Pero kailangang may kita. So, kailangan nilang pagkakitaan nito. Wow, ang ganda nun na parang habang tinutulungan ng ating mga kababayan, tinutulungan din natin yung kultura na tumagal. Yes. No, para across generation. Yes. At yung creative hub po natin, no, across generation din po kasi from potteries and making to animation. Oo. Diba? Tawag namin doon, dalawang area. Yung nandyan sa Juana Creatives Building itself, more of traditional. Okay. Lilipat tayo ng HRDC, ano meaning ng HRDC? Human Resource Development Development Center para naman sa emerging. So doon animation, yung voice, 'di ba? Yung voice photography, yung editing, yung 3D printing, doon naman sa kanila lahat 'yon. Pero ang pinaka-common denominator for these two is the creativity. That's why Juana Creatives. Tandaan po ninyo 'yan. So, Juana Creatives, is it because Women's Month or mga babae lang ang pwedeng, ganun po ba yun? Ang pwedeng sumali? Napaka-discriminating naman, ano? Pag puro babae lang, hindi naman din mabubuo yung babae kung walang lalaki. Okay, basically, Juana Creatives, we're launching it this Women's Month. Okay. While Juana Creatives po yung pangalan, take note po, ang root word ng Juana ay Juan. Okay. So, since this is also associated with the TESDA Women's Center, mas malaki yung percentage siguro na bibigyan natin sa mga kababaihan. But it doesn't And it's mean... about time. Yes, Feeling ko it's about correct. time. The opportunities, no, for women. Tsaka tama yun na mas maraming I'm speaking from from this side of the fence. Feeling ko it's at sa tingin ko hindi dapat mag-apologize ang TESDA or the TESDA Women's Center for accommodating more women on these opportunities. Tama po ba? Tama yun, oo. Kasi, siguro ang mga kalalakihan natin, ayaw ko lang mag-compare na mas malakas yung loob ninyo maghanap ng, alam mo yon, ng trabaho or maghanap ng kung anong pwedeng gawin. Yung mga kababaihan kasi minsan siguro natatali sa bahay, di ba? Parang ganun yung association sa kanila. Stay at home, magbantay ng mga bata, pero ganun. So kaya palagi ko rin sinasabi, we really appreciate yung mga asawa or yung mga partner who are really supporting yung mga wife nila na go, 'di ba? Work, 'di ba? Parang ganoon, shine. So, 'yun. Marami pa rin sa kababaihan siguro. Kung dito tayo sa Metro Manila, mga urban areas, gaya sa atin, 'di ba? We're working. Alam mo 'yung ganoon. A lot of women may be holding positions, but if you look at the remote areas, hindi ganun yung sitwasyon.
malaki pa rin yung sitwasyon na yung babae kailangan pambahay ka, yung mga ganong perception. So that's why we are doing this, because we're opening doors. This is really for you. We wanted you to, stand kung ano yung skill na nararamdaman yung meron kayo. And again, if you don't have platform, if you don't have access, this is something that we're doing for all of you. And by the end of the day, welcome din po ang mga men. Of Welcome. course. Yeah. And ma'am, ito po ba ay para lamang po, pwede po ba ito sa aming mga empleyado, ma'am, na mga nag-work po dito sa TESDA? Oo nga, parang interesado ako dun kasi, sa sentiment. syempre po sa ating mga nagtatrabaho na, no? Paano yung oras po kasi natin, may work po sa araw, no? Ito po ba available din po sa ating mga nagwo-work? Okay, yes, agad yung sagot ko, ano? Kasi ang hinahanap talaga natin dito, market. Hanapan natin ng market. We also wanted to help yung mga resident enterprises that will be locating doon sa ating Juana Creatives. Of course, to have trainees, learners. Kasi kung walang learners, sabi nga namin sa kanila, help us promote as we all will also help you promote. Because if you do not have learners, simple lang yun, ano? Ang ibig sabihin lang noon, walang interesado mag-enroll doon sa program na yon, okay? Then, we'd rather close it. Yung parang ganon. So, that's why we're opening this to anyone, okay? Yung time, kinoconsider natin, kasi sabi ko nga kanina, we don't want to compete with the regular programs of TESDA, di ba? Nandyan tayo araw-araw nandyan. That's why initially, nung pinag-iisipan namin ito, gawin namin siyang weekend. After office hours or weekend. Weekend dahil, yun, maraming nagtatrabaho, pero gusto kong wellness, gusto kong mag-sideline, gusto kong matuto ng bagong skill. Parang ganon. Or after office hours, isa pang pinag-aralan nga namin dito sa TESDA kasi sa dorm, di ba? Marami nagdo-dorm. Na, after 5, well, you have to, ngayon 10 hours naman tayo. Okay, but yun, pag after 5, tuloy-tuloy pa rin, di ba? You're actually, kasi kung nasa dorm ka, minsan iniisip mo pa rin yung trabaho, di ba? But if you're enrolling to, something like this, you're already detaching yourself and getting into another world. That's creative, di ba? Medyo inspiring, medyo refreshing, medyo something different. That will That will refresh you to another day. Kasi meron kang ibang pinuntahang mundo. Yes. And at the same time, feeling ko yung mga unfulfilled dreams, so unfulfilled careers. Ang term ngayon ng kabataan ay side quest. Mga side quest. Ganda na bukod sa mga ginagawa mo on a daily basis, no, parang side quest ng pamumundok, sa side quest ng mga pickleball. Sa atin ngayon dito sa TESDA, ito ang ating side quest. Side quest tayo ng pottery, side quest ng mga animation. That's right. Side quest. Yes. Word for the day. And na-mention nyo, ma'am, no, yung programa natin na micro-credentialing, how is micro-credentialing program ng TESDA factors in dito sa ating conception of Juana Creatives? Okay. Eto, naririnig ko palagi kay DDG Rose at saka kay EDL Sid. Bite size, di ba? Mga short, okay? But for as long as there's existing training regulations, so kukunin mo lang yung isang unit of competency doon, yun na yung iraran mo. Para bang sa college, di ba? It requires parang 3 units to learn something. Pero yung 3 units na yun, maraming bagay na yun. Maraming bagay ka na kailangang matutunan. Pero dito nga, since bite size, yung oras ang tinitingnan natin dito. Yung 3 units natin sa college noon, 3 hours per week. Okay? So medyo mahaba talaga yun. And it takes 6 months. 1 semester is 6 months. Eh dito, micro-credential. Okay? But still, you're stacking it. Maalala ko lang, halimbawa, broadcasting, mass comm graduate ako, di ba? So, mayroon ka music for broadcasting. Yung mga ganon, di ba? Mayroon kang sound effects for broadcasting. Mayroon kang script for radio, script for TV, parang ganon. Performance for radio, performance for TV, mga ganon. So, di ba, why take everything in one sitting when you can actually do micro-credentials? Pero naiipon mo siya, di ba? At nare-recognize yung mga certificates. Napakaganda ng stackability ng ganitong programa. Pagpapatungin mo lang yung skills mo, pwede ka ng isang full-blown ilagay mo lahat yun sa skills passport mo, di ba? Ayun po, ma'am. Maitanong po, ito po ba ay magre-reflect po sa profile mo sa skills passport? Okay. Ayan, inaaral pa lang natin, yung integration. Yes, yung integration. Nag-usap nga kami ni Sec Kiko kahapon. Kasi,
Initially, medyo may mga kailangan ayusin saan siya papasok sa EBET ba or micro-credential registered in a particular district siya, etc. Kasi ang gusto talaga rin naman natin dito, yung differentiation sana. While, halimbawa, banggitin ko na lang si Slims or si Studio Roman or si ChemWorld are already offering courses, modules, and programs. Ang habol pa rin ng mga graduates natin, of course, magkaroon sila ng TESDA logo, 'di ba? TESDA certificate. TESDA certified, Yeah, yes. TESDA certified siya. Yun yung inaayos natin ngayon, but it is a major, direction that we're going into. Alam mo yung pinapangarap ko diyan kasi maraming nagtatanong sa akin ito, meron bang art restoration? Yung TESDA. Ang dami nagtatanong sa akin, siguro mga 3 na nagtanong sa akin, mga paintings, mga or anything art restoration, sabi ko, iniisip Ang ko, ganda meron na. ba? Art restoration. Sabi ko, inanudge ko ng konti sa aming Hanap leadership. tayo. Siguro kung makahanap tayo. Pero I heard, siyempre, marami tayong manarinig dyan. Halimbawa sa film. Di ba? Nire-restore na nila ngayon. Tapos, kahapon lang nandun ako sa library ng TWC. Tinitingnan ko yung mga project. Uy, sabi ko, luma na itong mga ganito. How are you restoring? How are you preserving? Kasi narinig ko sa UP noon, meron silang microfiche or something. Yung parang ganon. Para lang ma-preserve, preserve and protect yung mga ganong bagay. Well, that's a very good idea. Let's look into that. Mauna kang mag-enroll, Reggie, Ang tanong, is this for free? Or ito ba ay para sa mga TESDA trainees na paano ba yung sistema natin dito? Eto, sorry po, may bayad po to. Kasi weekend Oo, it yes. will require other Correct. At saka ganito gusto namin makita, 'di ba? We're talking about startup. Pag startup, dapat matuto silang magnegosyo. 'Di ba? So pag nakaka-entice, ang pinaka-produkto and serbisyo nila yung training. At yung training, doon sila kikita. Di ba? Dahil may registration fee, may ganun-ganon. We wanted them to experience how is it to sell. Yeah. To market. Siyempre, invest muna. Di ba? Mag-invest sila ng, yung skill nila, dahil yun naman ituturo nila. Mag-invest sila ng mga materials, tools, and equipment. And then sell yung service nila. Ang service nila is mismong the training itself. Di ba? When they sell, dapat may bumili. May buyer. So, kung may buyer, may income. So, isa sa mga considerations po natin dito sa mga resident na sinasabi natin, magre-report rin sila sa atin ng sales nila, income. Not for anything, not for reporting purposes, but we just wanted to see natututo ba sila. 'Di ba? Natuto ba On sila? the business side. Oo, kasi may incubation nga rin itong gagawin natin dito While niraran nila yung training, pag may time sila kasi hindi naman araw-araw yung training na gagawin nila, they can access yung mga programs ng TESDA on entrepreneurship. TOP ba yan siya or makakonsult ba sila dito sa mga, alam mo yun, mga negosyo and all that. So, yun. Pero ito po, siguro, ang catch lang, mayroon pong some of the residents are actually running their own programs outside. But since we're subsidizing, ito na lang po ang pwede namin pong ibigay sa TESDA ngayon, no scholarship, but since we're subsidizing the workplace, 'di ba, the platform, kasama na diyan yung utilities, 'di ba? Kung meron po tayong available na equipment, tools, we're also making it available for free. So subsidized siya. And then who knows, eventually we will also be able to look for sponsors, 'di ba? Kasi sabi nga namin maganda rin siyang pang team building. So instead na mag-team building ka na zumba-zumba, For big groups. Yes, 'di ba? Isang klase pottery kayo diyan, 'di ba? Ganon. Parang ano ninyo, parang bull session ninyo, pottery para yung design nyo kahit ano na lang. Okay, so yun. So what we're saying is the government will subsidize. TESDA will subsidize. And if it's subsidized, it should bring the cost lower. Okay? So, ibig sabihin, while they are offering these programs outside as their business or for startup, mag-startup pa lang, dapat yung price nila dito lower. Okay? So, tinitingnan namin yon kasi ako, mikot na rin ako dito sa mga ilang residents. Maganda siya. So, we really wanted you to take advantage of this. Ngayon po, Metro Manila pa lang po ito, we will scale. But sabi namin, ito pa, mga naisip lang namin, like tayo, Metro Manila, ako, yung Tingyan, for example, narinig ko kay Patis kahapon. Sabi niya, baka who knows, we can bring Tingyans here na mag-develop ng mga design ng mga frags, yung mga sa damit.
yung mga embroidery. Di ba? Baka pwede tayo mag-feature ng ganun. Or pwede tayo magdala ng isang gamaba dito, magturo sa atin ng chanting. Oh, di ba yung mga ganun? Yung mga ganun klase. So, a lot. Since we are a creative country. Grabe, ang daming Possibilities. yes, and sobrang, lalo na sa mga startup businesses natin, no? Kasi i-take advantage nyo na itong ating Wana Creatives. It's like a pool, no? Ito na yung, kapag naghahanap kayo ng mga market nyo, it's like a pool of market na tulong-tulong tayo on how you will boost your business as long as boost the skills of our test dance. And may after training, ano din ba to? After training aid o halimbawa Support, marketing, after Marketing, yeah. Thank you for asking. We'll do pop-ups. Parang, di ba, kung marami ng produkto na ipon, pop-up tayo dyan. Siguro not only in TESDA, we can do it outside. Marami naman tayong pwedeng partners dyan eh. Sa industry board, mga partners natin, we can do pop-up. Another thing is, of course, we will be working out with DTI. Liligawan pa po namin sila sa DTI. Baka lang mabigyan tayo ng space. Siyempre, si DJ Nelly na Alam yan. yan. Baka may space lang may bigay sila. So, during trade fairs ba? Yes, Parang ganon. yes, Tapos, Wana conventions. Creatives, tapos iba't ibang mga klaseng produkto. And we're helping our micro, small, and medium enterprises. Sobrang daming potential, no? Ang dami potential. Yun. Kaya kailangan namin ng suporta ninyo. Let's promote this, please. Yes, of course. Ma'am, can you give us a run through uli nung mga trades na i-feature natin sa ating Wana Creatives? Okay, we'll start with pottery. And then we have ceramic hand building, leather craft, scent making. We have photography, editing. Yon, mag-isa lang yon, isang company yon mag-offer. And then we also have embroidery, digital embroidery. Nice. Okay, meron ba akong na-miss? Okay, basically yun yung mga yun. And we have corresponding partners for all of that. Like, if I just have to mention, Studio Roman, okay, Nice. dito pinapadala yung mga maraming estudyante daw ng St. Benilde. Diyan sila. So, I mean, that level, di ba? Slims, of course, will be our partner. ChemWorld will be our partner. Philippine Center for Creative Imaging. PCCI, yes. Yeah, okay. Yung Animation Council of the Philippines, yung ACPI, ano pa ba? And finally, tomorrow, kasi interested na rin po yung FAP, Film Academy of the Philippines. They wanted to see how they can support. So, yun. Galing naman. Sarap bumisita. Nakakatuwa kasi nandito sila lahat. So, launching po natin, tuloy-tuloy ko na, gagawin po natin yung launching on March 19, 2 p.m. dito po sa Wana Creatives building po. That's just behind the TESDA Women's Center dito po sa TESDA compound. We'd like to invite everyone po na to join us. Ayan, ma'am. At bilang pangwakas po, no, mensahe po natin sa ating mga kababayan pong nanonood ngayon. Yeah, TESDA po kami, and when you think of TESDA, think about the skills that you will learn, okay? But this time around, since we're introduce po natin itong Wana Creatives, it's not just, about the usual TESDA training that it will require you to sit down for long hours, but because we are considering po yung time, wala po kayong time to sit down, lalong-lalo na yung mga gusto magkaroon ng extra income, mga nagtatrabaho who wanted, wellness and all that, gagawin po natin itong mas maikli. Isang araw, di ba? Or pwedeng series of weekends or series of days, pero short lang po yon. So we hope po you will participate. As always, I have been saying, the program of the government will not be, complete and enough if the very people, kayo po yon, are not participating in the program. This is for you. Wag po kayong mag-atubili pong kontakin po ang ating pong opisina dito po sa TESDA and find out how we can be of help to all of you. Thank you po. Ayan. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo ng inyong oras, and hopefully maaabangan namin itong Wana Creatives launching. This will be happening next week, right? And of course, we will be joining you and promote this program, lalo na po para sa kabutihan ng ating ahensya. Maraming salamat, ma'am. Thank you. Thank you very much po. Thank you. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito. Nais po natin muling pasalamatan si DDG Nelly Nita Deliera o DDG Nelly, ang ating Deputy Director General for TVET Partnerships and Linkages.
Nice rin nating pasalamatan ng ating mga TESDA information officers na nagulat ng kanilang mga TESDA updates ngayong umaga. Maraming salamat din sa inyo mga ka-TESDA na tumutok sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya dito sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Para sa iba pang updates sa mga kaganapan sa ating ahensya, i-follow lamang po ang ating TESDA Facebook page at X account at mag-subscribe din sa ating TESDA official YouTube channel. Pwede rin po kayong tumawag sa ating TESDA hotline sa 8887-7777 o di kayo mag-text sa 0917-479-4370 o di kayo mag-email sa contactcenter@tesda.gov.ph. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng TESDA Public Information Office, ako po muli ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong ka-TESDAng Mili Bungkasan. Lagi po nating tatandaan basta't sama-sama sa TESDA, kayang-kaya.